ka? Wala. Ang lakas pala ng loob niya. Hindi ko akalain. Oo nga. Kaya pala kaibigan siya ni Sanchay. Pare, siya na tong lumalapit. Kapag tumanggi ka pa rin, hindi na ikaw yan. Parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo naman takot ako sa ganung tipo. Alam ko. Pero kahit sabihin mo pang matapang siya, para hilingin niya sa'yo ang ganun, napaka-inosente pa niya. Kapag pinagbigyan mo nga siya, hindi ko alam ang iisipin ko. Nakakatakot, baka suntukin ako ni Sanchay. Teka nga, hindi ba lahat ng girlfriend mo pang isang linggo lang? Kapag ginawa mo rin yun kay Xiaoyu, sigurado kong hindi ka patatawarin ni Sanchay. Payong kapatid lang, siguradong gulo yan. May lakad ka ba? May date ako. Mauna ka na. Okay ka lang mag-isa? Wala rin naman akong gagawin. Okay. Diyan ka na. Sige, ingat ka. Seaman, bakit ka nag-iisa? Gusto mo sumama sa bahay ko? Meron akong gagawin. Next time na lang. Okay, mauna na ako. Bye. Xiaoyu. Si Simen. Anong oras labas mo? Bukas pa ang ilaw sa bahay ni Tao Mingse. Gising pa kaya siya? Ang baba ng kisame. Ang baho pa ng amoy dito. Sino kayo makakatulog? Sa ganitong klase pala ng kapaligiran nakatira si Sanchay. Napakaraming balakid. Pero dun kaming dalawa nagkaroon ng koneksyon. Sana magkaroon ako ng normal na pakikipagrelasyon. Pero nung magpasya ako maging kami ni Tao Mingse, nilimot ko na ang pangarap na yon. Tulog na kaya si Sanchay? Kahit na luma at pangit ang lugar na to, isipin ko lang na nasa kabilang bahay siya. Bumubuti ng pakiramdam ko sa bahay na to. Kahit ang hangin, iba rin ang pakiramdam. Hindi ko na kaya. Gustong gusto ko nang pumunta doon. Gusto ko siyang makasama. Tingnan ang mukha niya habang natutulog siya. Naisip kong lagpasan ng tulay at yakapin ang mundong ginagalawan niya. Pero ngayon, tinalo ni Tao Mingse yung mataas na pader sa pagitan namin at pumunta sa aking daigdig. Sa totoo lang, natutuwa ako. Gusto ko siyang puntahan para sabihin sa kanya yon. Pero kapag kumatok ako sa pinto niya, iisipin kaya ni Tao Mingse na mababa akong klase na babae. Ikaw pala. Pasok ka.
Magtsaka ka muna. Ready ka na? Huwag kang kabahan. Nakahanda ng ticket sa eroplano. Kaya ang gabing ito, Shimen, ito na ang huling gabi ko sa Taiwan. Kasama ka nila? Kaya, ituring mong huling kahilingan ko ito. Dahil talagang gusto kita. Dapat natural lang. Baka kasi ibang isipin niya. Isa pa, nandito lang ako para magpasalamat sa ginawa niya. Bakit kaya bukas ang pinto? Tao Ming Sir? Tao Ming Sir? Hindi ako nakatulog kahit konti. Hindi ako makapaniwalang inupahan mo pa yung bahay dun sa kabila. Paano ko nakakatagal dun? Nagawa mo yun ang dahil lang sa pag-ibig? Ang maging isang normal citizen, ganun ba talaga kahirap? Gusto ko makatulog na mahimbing. Pero napakababa ng kisame. At ang dilim. Ang baho pa ng amoy ng bahay. Paano ka naman makakatulog nun? Bakit niya pinagsasabi? Usapan namin, nililihim yun. Nakakainis talaga. Nalaman namin dahil sa kadaldalan ni Shenghe. Bakit mo ginawa yun? Hindi ka muna nag-isip. Ang namuhay tulad ni Sanchay, imposible yun. Pag nakatulog ka na mahibig doon, baka sa west na sumikat ang araw. Nakakainis ka talaga. Hinihingi ko bang opinion mo? Di mo naman ako naiintindihan. Pagkatapos ng isang araw, ang dami-dami na niyang reklamo. Tulad din siya ng ibang mayayaman. Hindi ko na kaya. Uwi na ako para makatulog. Hindi ka ba papasok? Di mo naman ako naiintindihan. Pagkatapos ng isang araw, ang dami-dami na niyang reklamo. Tulad din siya ng ibang mayayaman.
Hello? Sanchay, si Xiaoyu ito. Xiaoyu, ba't ka napatawag? Magpapaalam ako. Nagpasya si Papa na lumipat kami sa Canada. Aalis na kami ngayon. Ayoko makita mo kung umalis. Lilipat na kayo sa Canada? Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayokong malungkot ang isa sa atin. Ayoko makita kang umiiyak. Isa pa, hindi ko kakayanin yun. Ano ba yan? Kausap pa lang kita ngayon, naiiyak na ako. Aalis ka na? Kung ganun, hindi na tayo magkikita? Hindi. Pangako. Mag-iipon ako ng pera sa summer. Dadalawin kita. Sanchay, huwag kang magtatampo ah. Heto na ang kape mo. Salamat. Day off nga pala ni Sanchay ngayon. At nag-resign naman si Xiaoyu. Alam ko na yan. Gusto ko lang umupo rito. O sige, hindi na kita aabalahin. Xiaoyu. Anong problema? Gusto ko ang babaeng ito. Pero siya lang may ayaw sa akin. Si Men, Matapang ka na. Hindi ka na katulad ng babaeng nakita ko sa tabi ng kalsada at umiiyak. ikaw ang nagturo sa akin para maging matapang si Men. Ituring mo yung kahilingan ko ito. Hello? Si Men, si Mechuo to. Saan ka ba? Kala ko pupunta tayo dun sa party. Kung gusto mo, susunduin kita. Hindi ako pupunta. Labo mo naman. Dun sa party pupunta natin, maraming supermodel. Sayang kung di tayo pupunta. Mechuo, ikaw na lang, have fun. Hindi ako interesadong pumunta. O sige na, bye. Ilang araw na nakakaalis si Xiaoyu. At si Tao Mingse, hindi na siya bumalik sa lugar na ito. Hindi naman talaga nakakapagtaka ang hindi pagbalik ni Tao Mingse dito. Luma na kasi't marumi ang lugar na ito. Mas nakakapagtaka kung nanatili siya, pero hindi ko maintindihan bakit masama pa rin ang loob ko ngayon. Bakit nandiyan ka? Parang white lady. At bakit mo naman sinasabing mukha akong white lady? Ang haba kasi ng buhok mo, nakatayo ka pa dyan. Buti wala akong sakit sa puso. Bakit ka pa nagpunta? Tapos matatakot ka lang pala sa akin. Ha? Bumalik ka na sa malapalasyong bahay niyo. Mas komportable doon, hindi ba? Bakit ka ba galit na galit? Hindi ah. Inupahan ko to kaya uwi ako kung kailan ko gustuhin. Hindi. Ito ang mundo ng mga normal na tao kaya hindi ka pwedeng basta umalis at bumalik kung kailan mo gusto. Minahon ka. Alam mo ba kung anong oras na? Ihatid muna kita. Doon tayo mag-usap.
Bakit ba? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang walang katapos ang relasyong ito. Palubog na ako ng palubog. Hindi ko na kayang itago. Nakakainis. Namimiss mo ba ako kaya ka ganyan? Paano mangyayari yun? Kapal na mukha mo. Alam mo, gabi-gabi pumupunta ako dito. Hindi mo lang alam. Pumupunta ako ng 1 o'clock at umaalis sa maaga. Sinungaling. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Delikado kasi itong nakaraan. Mahigpit akong binabantay ng mga guard. Ang hirap tumakas. Sa tingin ko, kagustuhan niya ni Mama. Kahit na nasa New York siya, binabantay niya ang bawat galaw ko. Sa ginagawa mong yan, sa tingin ko mas lalo lang tayong mahahalata ng iyong mama. Kaya nga sa gabi ako tumatakas. At hindi ako pwede magkotse. Nagtataksi lang ako papunta rito. Kakainis. Ganun pa lang nangyari. Ang sama-sama ako. Nagagalit ako nang wala palang dahilan. Nakakahiya sa kanya. Malalim ng gabi at alam kong pagod ka na. Matulog ka na. Inaantok na rin ako. Matutulog na ako. Sige na. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Ang totoo, namimiss ko si Xiaoyu. Namiss rin kita. Good night. Ang saya-saya ko. Pero sa puso ko, laging nandun ang malaking katanungan. Ang kapaligiran kinalakan namin, malaki ang kaibahan. Kahit nagpasya na ako na harapin ang mga balakid para lang makasama siya, ang puso ko hindi pa rin mapanatag. Madam, pagkakita ng real estate company sa dala naming pera, pinagtapat nila sa akin ang lahat. Meron daw binata na gumamit ng malaking halaga ng pera at tumupa ng bahay sa tabi ni Sanchay. Pero wala raw iniwang impormasyon. Kaya po hanggang ngayon, hindi namin nasisiguro kung sino siya. Pero madam, sa aking palagay, si Young Master Azzy yun. Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw mo nang tinatrabaho yan. Siguro naman kilala mo na ang ugali ko, Yutian. Hindi mo na dapat sabihin ang mga bagay na hindi ka sigurado. Opo, madam. Nagpadala na po ako ng mga tao sa labas ng bahay ni Sanchay para makapagmanman ng lubos. At anong nangyari? Kumpirmadong si Young Master. Madam, ikinalulungkot ko po. Ang pinadala nating si Yamen, wala siyang silbi. Ganun pa. Huwag mo nang banggitin ang mga bagay na tapos na. At tigilan mo na ang pag-aaksaya sa aking oras. Tapos na ang usapan. Nag-disguise ka na naman? Naghintay pa ako. Hindi ka kaya napansin ng mga gwardiya na lumabas? Ilang beses ako umikot para maligaw ko sila. Halika na. Meron pa kayo nagde-date sa mundo na kasing adventurous natin? Aalisin ko na to. Huwag mong tanggalin yan, baka makita ka nila. Ano to? Parang ang sarap-sarap na itsura. Truffles. Ah, truffles.
Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain nito. Pag kumain ka, pakiramdam ko lahat ng kinakain mo masarap. Pero masarap naman talaga. Marami akong kilalang babae, pero hindi sila katulad mo kung kumain. Si Mama, ang ate ko, si Chin. Nakaupo kasi kayo sa isang mahabang mesa. Paano niyo makikita mukha ng bawat isa? Kami ng pamilya ko, isang bilog na mesa ang gamit namin. Kumakain kami't nag-uusap. Lalong sumasarap ang pagkain. Ang sarap maging tulad niyo. Dalisan mo na lang ang pagdalaw sa akin. Pagluluto kita lagi. Oo ba? At ano naman ang ibig mong sabihin doon, ha? Excuse me, sir. Hindi po pwede to. Hindi pwede? May isa pa. Tama, sir. Sumweldo pala ako kahapon. Ililibre na kita. Wag na, okay lang yon. Hindi ko pinagbabayad ng babae. Sir, excuse me. Di rin po pwede. Hindi rin pwede to. Subukan mo ang isang yan. Sir, sorry po. Ganon din ang credit card na to. Bakit hindi pwede? Sira bang basin nyo? Ha? Tama, sir. Ako na magbabayad. Huwag ka Huwag makialam! na magalit. Tawagin mo manager mo! Bilisan mo! Pwede ba huwag kang ganyan? Baka naman talagang sira ang card reader nila. Walang masama kung ako magbabayad paminsan-minsan. Lagi mo na lang ako nililibre. Kumikilos na naman si Mama. Anong sinabi mo? Kumikilos na naman si Mama. Hindi naman. Baka talaga nagkamali lang sila. Halimbawa, expired ang card mo. O kaya, sira ang machine na ginagamit nila. O kaya... Tama ka nga. Galit na galit yung waiter kanina. Ang galing magsalita. Galit ka rin naman. Ano ka? Ako nga yung mas kalmado kaysa sa kanya. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar. Tatawag ako sa bahay, magpapadala ako ng pera. Mabuti pa wag mo nang gawin yan. Pwede naman mag-enjoy kahit walang pera. Tulad ng ginagawa ko. Sa mga ordinaryong tao na nagde-date, hindi kailangan ng pera. Ordinaryong tao? Sa tono ng pananalita mo, parang hindi na masaya yan. Hindi, ano ka ba naman? Meron tayong mapupuntahan kahit walang pera. Halika na. Nagsisimula nang magbago ang lahat. At ayoko munang isipin ang mga katanungan ko. Dahil ngayon, gusto ko lang maramdaman ang mga sandaling ito. Madam, handa na po ang lahat. Siya nga pala, may bago po akong balita. Mga bandang 2 o'clock sa Taipei, nakumpirma namin na doon sa Anton Restaurant, nagpunta si Young Master at si San Chai. Madam, narito ang ticket nyo. Handa na rin ang kotse. Pwede kayong umalis anumang oras. Kumusta? Pwede niyong hawakan. Salamat. Cute yan. Cute nga. Gusto mong Hindi, hawakan? na. Ilagay mo na sa akin yan. Huwag mo sabihin takot ka sa pusa. Ano? At bakit naman ako matatakot dyan? Hindi pa kasi nakakahawak niyan. Ba't ganyan ka makangiti? Si Tao minsan na walang kinatatakutan. Takot pala sa pusa. Hindi ba kayo nag-aalaga ng hayop sa bahay? Ayaw kaming payagan dati ni Auntie Jade. Anong pinapayagan niyang gawin yun nung bata pa kayo? Basta, pinag-aaral niya lang kami. Ng karate class, aikido at judo. Bakit naman? Para hindi kami makidnap. Nung malit ako, muntik na kasi ako makidnap.
Kaya linggo-linggo nagkaklase kami. Naalala ko nga kasing laki ng mga osing 3 lalaki nagtuturo sa amin. Kaya naman palang galing mo sa labanan. Kailangan ko kasing protekta ang sarili ko. Nagpunta kasi yung mga kapatid ko sa abroad para mag-aral. Lagi namang wala mga parents ko, nasa ibang bansa. Lagi ka siguro nalulungkot, ano? Hindi naman ako nalulungkot. Kung nalulungkot ka, bakit hindi mo pa aminin? Ang tigas ng ulo mo. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay mo. Hindi na ako nalulungkot ngayon. Dahil nariyan ka. Wala ako ibang gusto kundi ikaw. Ngayon ko lang naramdaman ito. Hindi ka panipaniwala, no? At ang sino mo makailang, kawawa lang sila. Masyado ka namang seryoso dyan. Ang bilis naman lumipas ng oras, madilim na agad. Gutom na nga ako. $100 na lang ang pera ko. Tinapay! Tinapay! May Bili na nagtitinda pala kayo, ng tinapay. tinapay! Sandali, bibili ako Pwede na itong pera ko. Bibili ka ba ng tinapay? Opo, meron po kayong siopaw? Oh, may siyapaw. Ilan ba? 5 piraso po. Ay, salamat. Taming sir. Ha? Ano yun? Wala. Eto, nakabili na ako. Hanap tayo ng mga upuan. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Si Dawing sir. Tapos kumain ng siopaw sa gilid ng daan. Pag may nakakita sa iba, siguradong pagtatawanan ka. Kumain ka na nga lang dyan. Oo, masarap ba? Masarap na rin. Nagiging ordinaryo na rin ang yung panlasa. Alam mo, mabuti yon. Gusto mo mag-adjust ako sa'yo? Aba, oo naman. Kung ako kasi mag-a-adjust sa'yo, tiyak mahihirapan akong gawin yun. Tingnan mo yun, oh. Ang daming bituin sa langit. Kitang-kita rin pala mga bituin kahit nasa daan ka. Ngayon ko lang nalaman yun, ah. Kanina pa tayo nasa labas, ah. Hindi tayo napansin ng mga gwardya mo. Makakatakas pala tayo ng madalas. Tama ka. Saan tayo pupunta? Gusto ko... Si Mitsuo. Bakit hindi mo sinagot ang tawag niya? Hayaan mo siya. Hindi naman importante. Dali mo. Ihatid pa kita. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Siguro abala sa pag-ibig. Ay, nasa Japan si Lee. Biglang ayaw lumabas ni Shimen. Ay, si Azi naman in love. Watak-watak na ang F4. Sakit ng paa ko. Sobra ka naman. Lagi ka kasi nagkukotse. Hindi ka maglakad. Gusto mo bang kainin yung ginawa kong baon para sa'yo? Okay lang. Sanay naman ako sa pagkain hindi masarap. Hindi na nga kita igagawa. Hindi pala masarap. Hindi, wag. Talagang hindi. Bahala ka. Ikaw naman, di ka na mabiro. Magkita tayo bukas. Papasok na ako. Sanchay?
Pahingi naman ng isang kiss. Baka may biglang dumaan. Wala yan, isang kiss lang. Good night. Labas na. Alam ko nariyan kayo. Mula pa lang sa pet shop. Nakasunod na kayo sa amin. Sumama na kayo sa amin. Binabalaan ko kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero huwag niyong gagawin sa Sanchay. Dahil kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Si Ase. Nakonsensya yata. Ase! Hello? Anong ginagawa niyo? Hello? Pinadala kayo ni Mama. Saan niyo ko dadalhin? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Ase! Ase! Hello? Sansay! Oh, nagmamadali kayong dalawa. Nasa si Ase. Magsama ba kayo kagabi? Magkasama nga kami kagabi pero hanggang 8 o'clock lang. At pagkatapos nun, Hindi ko na alam. Baka umuwi na siya sa bahay. May usapan nga kami ng tanghalian pero hindi niya ako sinipot. Bakit ba? Sa tingin namin may nangyari sa kanya. Hindi namin siya makontak at di namin makita. May natanggap akong weird na tawag kagabi. Ano ibig mong sabihin? Kasi, hindi ako yung kinakausap niya. May isang tao akong narinig. Parang pinilit siyang sumama. may napansin ka ba kakaiba nung magkasama kayo kahapon? Wala naman. Sanchay! Narito ka pala. Masamang balita. Si Dao Mingse. Nakikout siya. Palabasin niyo ako! Sinabi na buksan yung pinto! Ibig mong sabihin bawal din kami rito? Yang Master Shimen, pasensya na po. Ano ba ibig sabihin nito? Tawagin mo nga muna yung headkeeper. Yang Master Mitsuo, malinaw na sinabi ni Madam. Yung mga wala raw pong appointment at mga bisitang darating, kailangan daw naming tratuhing mabuti at pakiusapang bumalik na lang. Kahit na sino pa sila. Sige, maliwanag. Pasensya na po. Yang Master Simen, Auntie Jade, bawal daw kaming pumunta rito. Pababayaan niyo bang mangyari sa amin ng ganon? matanda na ako. Wala nang gustong makinig sa akin sa pamamahay na ito.
Ang bagong namamahala ngayon dito ay may sariling paraan ng pag-iisip. Kaya lang naman sila nakikinig sa akin dati dahil nahihiya sila sa akin. Pero ngayon, hindi na nila iniintindi ang matandang ito. Kung gano'n, aalis po muna kami. Sandali lang. Para sa inyo ito. Para sa amin? Sabi niyang master, ibigay ko raw yan. Pakasal sila Dao Mingse at Chatse. Paano naman nangyari yun? Siya hindi mo problema yon kaya huminahon ka. Anong hindi ko problema? Problema ko ang problema ni Sanchay. Anong gagawin mo? Humanda sa akin si Xiaotse. Ayaw niyang tigilan si Dao Mingse. Sinama pa niya sa blind date si Sanchay para makilala yung peking pinsan. Plano niya lang lahat to. Ngayon alam niyo na ang Xiaotse na yon ay hindi pala mabuti. Shinghe, sumasobra ka na yata. Ah, ganun ba? Peki ba ang wedding picture na yan? Walang kwenta si Xiaotse. Ganun din si Dao Mingse. Paano niya nagawa to? Patay na patay siya kay Sanchay. Lumipat pa siya sa kabila. Ano bang gusto niya? Makapanloko, pakakasal siya sa iba. Pinaglaruan niya ang damdamin ng ibang tao. Shinger, itigil mo na nga yan. Sanchay, alam ko malungkot ka ngayon. Bakit hindi mo pa aminin? Huwag mo nang pigilan. Pwede kang umiyak o magalit, okay lang. Kung gusto mo, insultuhin mo yung Dao Mingse na yun. Shinghe, tumigil ka na nga dyan. Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag ka mag-alala, Sanchay. Totoo man o hindi ang kasal na yun. Sabihin na nating totoo. Tiyak pinilit si Ase. Tama yon. Nangako kaming mga F4 na kung sino magpapakasal, best man ang tatlo. Kaya kung papakasal si Ase, hindi lang kami basta iimbitahan. Pinasabi niya lang yon, imposible yan. Oo nga. Nagbago rin ang lahat sa bahay nila. Nawala na karapatan si Auntie Jade. Dumami pa ang gwardya sa bahay nila. Baka nandyan na ang Reyna. At sa akin palagay, mas lalong... Sanchay, may pumupunta ba rito ng ganitong oras? Wala naman. Watsile! Bakit ka bumalik? Tumawag si Mitsuo kanina. Sinabi niya nangyari, kaya bumalik ako. Kanina lang ako tumawag, narito ka kagad. Pumasok ka muna. O ano? Kamusta na si Ase? Medyo masama. Wala pa kaming clue. Wasile, nagbalik ka? Laging may nakasunod sa aking gwardya. Problema rin pati ang paglabas ko. Ang kasalang yon ay desisyon ng mama ni Ase at ng aking mga magulang. Seryoso sila rito. Itutuloy nila ang kasal. Pero hindi ba tinanggihan mo na ang kasal na yon dati pa? Oo nga. Pero nag-iba na ang sitwasyon ngayon. Nagdesisyon ng mama ni Ase at ang mga magulang ko na mag-invest sa isang oil excavation project. Pipirma na sila ng kontrata. Napakalaki ng halagang pinag-uusapan dito. Ngayon, nagdududa pa sila sa katapatan ng bawat isa. Kaya nila kami ipakakasal. Yun lang ang paraan para magkaroon sila ng tiwala. Nakuha ko na. Tulad pa rin ng dati. Iniisip kasi ng mga magulang mo at ng mama ni Ase, ang pagpapalaki ng korporasyon ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anong gawin ko, walang mangyayari. Pati na rin ang wedding photo. Computer-generated yun. Kahit kailan, hindi kami nagpakuha ng picture ni Ase. Peke ang lahat.
Ayoko kumain! Pag kinulong niyo pa ako rito, hindi ako kakain! Lumayas kayo rito! Ipalinis mo na lang yan. Magpadala ng katulong dito. Madam, si Young Master Aze, ilang araw nang hindi kumakain. Sa akin pong palagay, masyado na siya nagiging emosyonal. Nagwawala at sumisigaw. Sa ngayon po, medyo dehydrated na siya. Hindi ba sinabi ko sa'yong papuntahin ng family doctor? Dumating na po ang doktor. Ang dapat po sana ay kakabitan siya ng swero. Pero, hindi po kami makalapit kay Young Master Asa. Nagpupumiglas siya at nabasag ang bote ng swero. Sa aking palagay, habang meron po siyang malay, walang makakalapit sa kanya. At bakit mo yan sinasabi sa akin? Hanapan mo na solusyon yan. Opo, madam. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Tandaan niyo banda kayo sa akin! Teka, para saan yan? Ano ba? Malilinti ka kayo lahat sa akin! Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Paano ngayon? Di na natin alam kung ano nangyari kay Asa. Uupo na lang ba tayong lahat? Alisin natin si Tao Mingso sa bahay niya. At pagkatapos nun, ano? Hindi ko rin alam. Basta ngayon ang naiisip ko lang, kailangan natin siya iligtas. Sa palagay ko, yun na nga lang ang paraan. O, itakas natin siya. Tapos bahala na. Di ba maraming nagbabantay sa kanya? At malamang nakalak pa siya. Nalimutan mo na ba? May butas sa hardin sa likod. Lagi tayong dumadaan dun. Di ba nilalagay ni Auntie Jade ang susi sa greenhouse dun sa garden? Ang susi ng lahat ng kwarto. Kaya walang problema sa pagpasok sa bahay dati. At syempre, ngayong gabi rin. Sige, umalis na tayo ngayon. Kami na lang pupunta. Kayong tatlo lang? Huwag kang mag-alala. Hi, Auntie Jade. Young Master Watsile, pwede ka nang lumabas dyan. Auntie Jade, siguro naman hindi kayo... Makinig kayo. Wala na ang mga susi sa dati nitong kinalalagyan. Mga hangal. Ano na po bang nangyayari kay Asa? Nakalak sa kwarto niya. Mahigpit na ipinagbili ni Madam na lalabas lang siya sa araw ng kasal nila. Walang iba kundi si Shouts. Hindi pa makakapayag si Asa. Alam kong hindi siya papayag. Mula nung ikinulong siya sa kwarto niya, hindi na siya kumain. Kinakabahan ako talaga. Baka kasi hindi nakayanin yun ng katawan niya. Ngayon natatakot si Madam na baka saktan niya ang sarili niya. Binigyan siya ng gamot na pampatulog. Hindi yun pwede kay Asa. Tama ka. Kaya hindi siya kumakain kahit kaunti. Nag-aalala ako. Natatakot ako na bigla na lang bumigay ang katawan niyang master. Auntie Jade, kailangan namin ang tulong niyo. Oo naman. Kaya nga ako nakatayo rito. Binigay ko ang imbitasyon para mag-isip kayo at ipaalala sa inyo. Alam ko kasing gagawa kayo ng aksyon. Ay, pero mga young master, napakabagal niyong kumilos. Pinaghihintay ninyo ako ng napakatagal dito. Auntie Jade, wala na yata kaming may tago sa inyo. O ayan, kunin niyo lahat ng mga susi. Heto pa ang mapa. Basta sundan niyo lang ang direksyon. Kahit alam kong kabisado niyo ang bahay. Alam niyo ba, napakaraming taong nagbabantay dito sa bahay. Sa labas ng kwarto niya, may nagbabantay din. Pinatulog siya sa pamamagitan ng gamot. Maliwanag ba? Paano? Tayo na.
Madam, Umalis ka muna dyan. Tatawagin kita kapag lalabas na ako. opo. Sabi ni Auntie Jade may gwardiya rito. Mabuti nga't wala. Hi, Auntie. Bakit kayo narito? Kasi Auntie, narinig namin na may sakit si Ozzy, kaya... Kaya nagpasya po kaming tingnan kung anong sakit niya. Balak niyo itakas si Ozzy para kay Shanchay, hindi ba? Hindi po, Auntie. Bakit naman po namin gagawin yan? Ano bang nangyayari? Kayo na naman pala. Lagi niyo akong pinaglalaruan. Hindi ito ang oras ng biruan. Madam, alam niyo namang sanay silang magkakasama. Wala silang balak. Uwi na. Sige na, umuwi na kayo. Auntie Jade, sa aking palagay ang ginawa nilang kapanghasan ngayon, may malaki kang kinalaman, tama ba? Madam, hindi tutulad ng iniisip niyo. Sila po... Auntie Jade, ginagalang kita dahil matagal ka nang nagtatrabaho para sa aming pamilya. Pero di kaya, dala na rin ang iyong katandaan kaya, hindi mo na alam ang tunay na nangyayari? Sa aking palagay, ngayon na ang panahon para magretiro ka. Madam, Alam mo, malaki na ang Taoming family business ngayon. Hindi na ito katulad ng iyong inaakala. Ang seguridad sa aking pamamahay, hindi na maaaring maging kasing luwag tulad ng dati. Hindi na dapat inaalala pa ng isang matandang kaya mo ang ganong bagay. Kung dadagdagan ko pa ang mga responsibilidad mo, sasama naman ang loob ko. Gusto kong maging masaya ka sa natitira mo pang sandali. Huwag mo nang intindihin pa ang mga problema. Madam, ano po bang ibig niyo sabihin? Nalalaman kong may sarili kang kopya ng mga susi ng bawat kwarto nitong bahay. Gusto kong ibigay mo sa akin yun ngayon din. Auntie Jade, nasaan ang mga susi? Yung Master Seaman, ibigay mo ng mga susi. Magpapunta ka dito ng mga gwardya. Iisa lang ang anak kong lalaki. Walang pwedeng kumuha sa kanya.
Bakit kayong tatlo lang? Nasaan si Dao Mingse? Nabigo kami. Kumusta ang lagay niya? Ang Reyna, Alam kong ayaw niyo lang sabihin sa akin. Ano ba talagang lagay niya ngayon? nilak siya sa kwarto niya at pinatulog. Hindi niya alam na nagpunta kami. Tatanungin kita, kung talagang magpapakasal sina Xiaotzu at Ase, anong gagawin mo? Ang aking gagawin? Si Men, bakit ngayon ka pa nagtanong? Anong inaasahan mo isasagot niya? Gusto ko lang na maging handa siya. Masama rin ito sa loob ko. Anong gagawin natin? Nabulabog na natin ang Reyna. Wala na si Auntie Jade. Kung papasok tayo ron, mahirap na. Hindi ba meron siya nakakatakot na kapatid? Di rin naman siya makakatulong. O bakit? Hindi ako makapaniwala. Ang galing ng naisip mong yan. Ano bang nasabi ko? Ang labo naman. Tatawagan ko na. Ngayon mo lang nagamit ang utak mo. Ba't ba hindi natin siya naisip? Ano bang nasabi ko? Young Master. Hindi ka pa rin kumakain. Pwede ba, Young Master? Nakikiusap ako, tigilan mo na yan. Mag-isip ka ng ibang paraan para pahirapan ang sarili mo, basta kumain ka lang. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi pa rin ako kakain. Para sabihin ko sa'yo, masakit yata ang mapalo ng tungkod ng matandang ito. Kapag hindi ka tumayo dyan at kumain, papaluin kita hanggang magmakaawa ka. Hindi ko kailangan ng tulong. Sabihin niyo kay Mama, kung dahil siya ang nagluwal sa akin, may karapatan na siyang panghimasukan ng aking buhay. Ayoko nang mabuhay pa. Young Master, ano ba yung mga pinagsasasabi mong yan? Siya ang iyong ina at kabutihan mo lang naman ang iniisip niya. Tumayo ka na lang dyan at kumain ka na. Kumain ka para bumalik ang iyong lakas. Kapag malakas ka na, may pagtatanggol mo na ang sarili mo sa mama mo. Hindi ba tama ako? Huwag matigas ang ulo, Young Master. Tama na yan. Parang awa mo na, makinig ka sa akin. Young Master, kapag pinagpatuloy mo yan, hindi nakakayanin ang iyong katawan. Ay, noon iniisip ko na may kahinaan ang iyong isip. Kahit papaano malakas ang iyong pangangatawan. Ngayon ikaw. Ay, Young Master, ano bang dapat kong gawin para kumain ka? Ayoko ng kahit ano! Ayoko rin ng pagkain! Auntie Jane, sabihin mo pakawalan na nila ako. Young Master, para sabihin ko sa'yo, dito sa buong bahay wala na nakikinig sa akin. Kung meron lang nakikinig sa akin, pwede kitang pakawalan. Itataya ko ang buhay ko para iligtas ka. Pero Young Master, hindi ko na magagawa yan ngayon. Xiaotzu, bakit narito ka? Mag-isa ka lang? Niligaw ko sila. Gusto kong makita si Sunshine. Si Xiaotzu pala. Sunshine. Ano yun? Sunshine, alam kong hindi mo ako mapapatawad.
At iniisip mong isa akong walang hiya. Pero pakiusap lang, maaari bang kalimutan mo na si Asa? Shotze, Baka hindi na niya kayanin. Nalalapit na ang kasal namin. Mula nang malaman niyang tungkol doon, ayaw na niyang kumain. Ayaw niyang kumain kahit ano. Pahina ng pahina ang katawan niya. Kahit na kanino ayaw niyang makinig. Nagmamakaawa ako, kausapin mo naman siya. pero hindi papayag ang mama niya. Tiyak kung papayag siya. Basta sabihin mong lalayo ka kay Asa. Shotze, labis ang hinihingi mo sa kanya. Pupunta ako. Anong gagawin mo? Sa tingin mo makakatulong yon? Tama si Mitsuo. Anong gagawin mo pagdating mo doon? Noon, lagi na lang si Tao Ming San pumupunta sa akin. Ngayon ako naman ang pupunta sa kanya. Gusto ko na siya makita. Hindi na kailangan ng dahilan yon. Shotze, kung magkatotoo lahat ng sinabi mo, alam ko matatanggap ni Tao Ming sa yon. Magiging masaya ka na ba? Hindi pa rin. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Anong nangyari dito? Kailan lang ako umalis? Bakit nagkakaganito na? At kayo naman, anong dahilan at nakatayo kayo riyan? Utos po ni Madam na bantayan ang bawat galaw niyang master. Anong bantayan? Bakit? Bilanggo ba siya? Tabi! Cheche, Nagpunta lang ako dito para bigyan ka ng ilang suntok. bakit ka nagbalik? Masyado nang matamlay ang itsura mo. Pero masayang masaya ako. Dahil nalalaman kong nag-mature ka na. Napakatapang mo. At hindi mo ako binigo. Natutuwa talaga ako. Shotze, ikaw ang magiging manugang ko. Narito ka na ngayon bilang bisita at natutuwa ako. Pero kailangan tandaan mo ito. Ang mga taong hindi natin kauri, mas makabubuting iwasan mo sila. Dahil baka mahawa ka sa ugali nila. Maliwanag ba? Hindi ko papatulan ng pangungutya niya. Nasaan si Tao Ming Sir? Nasaan siya? Gusto ko siya makita. Sinama ko po siya rito para kausapin si Asa. Hindi na kailangan pa yan. Auntie, pakiusap, wag na po kayo magmatigas. Hindi po ba mas maganda kung magagawa ni Sunshine na kumbinsin si Asa na kumain? Isa pa po, walang ibang tao makakagawa nun. Kung makikinig po si Asa kay Sunshine, ito ang pinakamagandang mangyayari. Payagan niyo na siya. Hindi ako papayag na impluwensyahan niya ang anak ko. Nalalaman ko pong hindi niya gagawin yon. Nangako po siya sa akin. Kaya pumayag na po kayo. Hindi ko sila mapapayagang magkita. Sige po, Auntie. Pero payagan niyo siya kahit sa labas ng pinto. Auntie, pakakasal na ako kay Asa sa 1 linggo. Kung hindi rin lang ako nakakatiyak na wala ng relasyon sina Asa at Sanchay, hindi rin magiging payapa ang isip ko. Payagan niyo akong kausapin siya kahit sandali lang. Tapos aalis agad ako. Bantayan niyo siyang mabuti.
Hayaan niyo siyang kausapin si Aziz sa labas ng kwarto niya. Paalisin niyo agad pagkatapos. Saan mo ba ako dadalhin? Taoming Su! Sanchay! Sanchay! Taoming Su! Huminahon ka muna, makinig ka sa akin! Ganito lang tayo pwedeng mag-usap. Itong kondisyon ng iyong mama. Kumusta ka na? Ngayon lang bumuti. Sina Simen, Maid Suotley, pinuntahan ka nila dito. Alam mo ba yon? Plano naming itakas ka dito. Pero nabigo sila. Ayos lang yan. Ilang araw ka na raw hindi kumakain. Hindi ka ba nagugutom ngayon? Hindi. Tommy, sir. Meron tayong kasunduan, hindi ba? Total imposibleng magpatuloy pa tayong dalawa. Itigil na natin to. Sundin mo na ang gusto ng mama mo para sa'yo. Pwede? Bakit sumusuko ka na? Kung gusto kitang layuan, noong una naghiwalay tayo, sumuko na sana ako. Ayokong isipin ang tungkol dyan. Tayong dalawa pa rin, Sanchay. Naintindihan ko. Tayong dalawa pa rin. Miss na talaga kita, Sanchay. Sanchay, kumusta? Kakain na ba siya? Pasensya ka na. Wala rin ako magawa. Bakit ba? Kahit ikaw hindi mo siya makumbinsi. Kung ganon, makakaalis ka na. Sanchay! Tommy Tsong, nandito ka pala. Nakita na ba kayo ni Asa? Nakita na kami. Pero hindi ko siya magawang pigilan. Alam ko kung bakit niya ginagawa yon. Di mo alam ang dahilan. Pero alam ko. Kaya makikiisa ako sa kanya. Kung di siya kakain, di rin ako kakain. Hanggat hindi siya lumalabas, maghihintay ako sa kanya. Sanchay, nababaliw ka na ba?
Huwag kang mag-alala. Ngayon lang naging malinaw sa akin kung anong gusto kong gawin. Maghihintay ako sa paglabas niya.